Hello, good afternoon mga kalakwatsero. So today is Holy Friday. Biyernes Santo tayo ngayon. So dini muna tayo gala sa may Tanawan City, Batangas. So kapitbahay lang to ng Santo Tomas mga kalakwatsero. Hindi muna tayo nalayo ngayon, no? So ang oras natin ngayon is nasa almost 3 o'clock ng hapon. 3 PM na tayo ngayon mga kalakwatsero. Pero mainit pa rin, no? So nakakain na tayo ng binignit kanina. So busog na busog tayo ngayon. So yan, nandini na tayo sa Tanawan City proper. Bibisit tayo doon sa may simbahan ng Tanawan mga kalakwatsero. So doon tayo muna sa St. John the Evangelist Parish Church ng Tanawan. So ipakita ko sa inyo mga kalakwatsero gaano kaganda ang simbahan ng Tanawan. Yan. Napaganda mga kalakwatsero simbahan ng Tanawan, no? Isa siya sa mga tinatawag na historical marker ng ating bansa. Na declared yan noong 1991 na ang Tanawan, na ang St. John the Evangelist Parish Church, isa sa mga historical marker ng ating bansa mga kalakwatsero. So andini na tayo sa pinaka-sentro ng Tanawan, yan, no? Pinaka-crossing tayo. Ito yung area na napaka-traffic. Sobrang traffic. Lalo na pag mga regular din. So ito na yung kalsada pamunta doon sa may simbahan, St. John the Evangelist Parish Church. So napakaluma na yung simbahan na to mga kalakwatsero. So yan, sisilipin natin at may update ko kayo. Isa to sa mga pinakamagandang simbahan din sa buong Batangas province. At isa sa mga pinakalumang simbahan nito mga kalakwatsero. So itong area na to, ito parang mga commercial, ang daming kainan din . So karamihan din ang daming kainan talaga. Itong area na to, mga restaurant, yan, food court, then mga anong tawag noon, school, marami na rin mga eskwelahan pala din itong area na to. So din tayo sa may library ng Tanawan. So yan, ito na yung aerial video natin mga kalakwatsero. Tanaw natin ang simbahan ng Tanawan. Ito na yung St. John the Evangelist Parish Church na tinatayo noong 1881. So 144 years old na pala itong simbahan na to mga kalakwatsero, no? Na imagine natin 1881. Din nasira ito noong World War II. Ayan, wasak yan, no? Pero na-renovate naman siya noong 1948. So balik tayo, pakita ko lang sa inyo yung pinaka city proper ng Tanawan. So ito na yung Tanawan mga kalakwatsero, malaking syudad ito, no? Meron itong population na 194,000 at mayroong household na 46,600 plus. Yan, no? So ito na yung pinaka sentro ng Tanawan or the Central Business District ng Tanawan. Yan, no? Tanaw natin yung CP Reyes, yung City Mart. At sa unahan, tanaw natin yung Victory Mall and Wheat Market. Yan. So itong Tanawan, meron itong sakop na 48 barangays. At itong Tanawan was founded noong 1584. Imagine nyo yan mga kalakwatsero. Napagkatagal na pala itong Tanawan. Pero naging city siya, I think March 10, 2001. It's a first class municipality at may sakop ng 3rd district ng Batangas. Ito na yung Victory Mall and Wheat Market. Napaka-high-tech na wheat market. Dati yan, napakapangit ng palengke din ng Tanawan. Nung binago na siya, ito na, napaganda. Kalahati wheat market, kalahati ay mall. Yun. So alam natin mga kalakwatsero ng Tanawan City, Batangas, ay kilala ito kasi nandini yung revolutionary prime minister natin, taga dini yan, no? Si Apolinario Mabini, yan. At ang ating former president, pangalawang president ng buong bansa na si President Jose P. Laurel. So ito na rin yung highway ito na pinapangalan kay Jose P. Laurel, ng ating dating president noong 1943.
hanggang 1945. So, panahon ng mga Japanese pala, no? Yung World War II. Si Jose P. Laurel pala yung president natin, mga kalakwatsero, na taga-Tanawan. Yan, ang ganda ng Tanawan, mga kalakwatsero. So, unang visit ko din sa Batangas 2006. Itong Tanawan talaga, no? Dito kami lahat. Family, mga groceries, lahat. No? Kasi ang Santo Tomas nung time na yon, wala pa. Walang mall, wala lahat. Walang mga malaking groceries. So, sa Tanawan lahat nabili noong 2006. So, galing tayo ng Cebu. Pagdating natin din sa may Santo Tomas. So, sa Tanawan tayo namimili lahat. So ngayon, i-update ko na naman kayo doon sa kanilang Tanawan Arena, mga kalakwatsero. Doon tayo sa may Darasa. Para mapito kayo sa kanilang bagong arena ng Tanawan. Matagal na tayo hindi nakapag-update. Last update natin, I think, almost 6 months na, no? So tingnan natin, sisilip tayo sa kanilang bagong arena din sa may Tanawan. Ayun. So itong Tanawan, meron itong asset na 7.2 billion, mga kalakwatsero, at may revenue na 2.65 billion. So mayaman talaga itong Tanawan, maraming mga companies din, no? Mga foreign investors din. Although kung titingnan natin, mas mayaman ang Tanawan kaysa Santo Tomas. Tapos napakalaking syudad ito. At malaki ang sakop niya, 48 barangays. So ayan, malapit na tayo sa may Darasa. Sa barangay Darasa, isa sa mga pinakamalaking barangay sakop ng Tanawan. So din sa may Darasa, mga kalakwatsero, mayroon kinu-construct din, no? Ayaw ko lang kung ito na ba yung Landers, kompetensya ng S&R. Pero hindi tayo sure, mga kalakwatsero, silip lang tayo. Kasi isa sa mga narinig natin na itayo din sa Tanawan ay ang Landers. Malaking department store din yan na parang S&R. Grocery stores pala. Yan, no? Ito. Sa may right side natin. Sa may right side natin yan, nakita natin yung ongoing constructions. At konti na lang, makita na natin yung Darasa Church. Isa sa mga pinakamalaking simbahan din sa may Tanawan, itong Darasa Church. Yan. Napaganda ng view din, oh. So ito na rin yung papuntang Lipa, yung highway na yan. Malbar muna, no? Malbar din Lipa. So ito na yung Darasa Church. So magandang simbahan din to. Then, ang likod niya ay mga subdivision na rin, no? Yun ba yung tinatawag na Soledad? Solinad? Kuring na yung mga kalakwatsero kung ano pa talaga, nakalimutan ko na tuloy, no? Then, sa unahan, tanaw natin yung Tanawan Arena. So, yan. Yan ang isa sa ating i-update ngayon. Pakita ko lang sa inyo yung mga improvements na natapos din, sa may arena. Yung unang vlog natin, wala pa to, skeleton pa, no? Pero ngayon, may bubong na, mga kalakwatsero. Yan. May bubong na nga. Yan. Ang ganda, oh. Cute. So, ito na yung Tanawan Arena. State of the art din to. Magandang arena din to siya. Modern type. Yun. So, abangan na lang natin ang ano na din, kasi mala mala Olympic yung dating niya. Meron itong 5,500 seaters at meron itong Olympic size na swimming pool at meron din itong water park. Yan, malaman natin to, mga kalakwatsero, ilang months ngayon, no? Kung ano pa yung mga improvements din, sa kanilang Tanawan Arena. Ano, maganda. Hindi pala masyadong malaki, tamang-tama lang. Parang medium size lang siya, mga kalakwatsero, no? Kasi sa Calamba, nasa 10,000 seaters
So ito naman ay nasa 5,500 seaters. Pero pwede na, no? Pwede na mga laking liga din like PBE, MPBL, yung PBL, yung sa volleyball, yan lahat. Pwede na din sa Tanawan. Marami na rin yung 5,000. Dami na yan, mga kalakwatsero. Yung 2,000 nga, dami na yon. Ano pa kaya ang 5,000? No? Okay na rin yan, no? Yung Santo Tomas, wala pang ganito, no? Sana magka-arena na rin ang Santo Tomas. Sa bagay, ang project naman ng Santo Tomas ngayon ay bagong municipal hall, city hall. So ito yun, hindi ako sure kung maging football field ba din or swimming pool. Kasi sa plan kasi mayroon daw tong tinatawag na water park. At saka may football field. At saka may Olympic size na swimming pool. So yan, ito na yung may update ko sa inyo mga kalakwatsero. Malaki, no? Malaki na yung na-improve sa Tanawan Arena. Yan. So balik tayo din So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kalakwatsero. Dini yan sa may darasa. Yan, may construct din Hindi tayo sure kung ano na naman ito. Kasi may balita tayo na yung landers tayo din sa Tanawan. So baka ito na yon, no? Lampas lang ng Walter Mart. At malapit lang to sa Darasa School. Yan ang Darasa School. Darasa Public School. Parang tapat lang pala. So yan mga kalakwatsero, ito yung may update natin din sa Tanawan. Biyernes Santo ngayon, medyo walang traffic. Maluwag ang kalsada. So yan Pero bukas, Sabado, medyo madami-dami na ang mga uuwi galing sa mga bakasyon. So bukas naman din, plan natin na i-visit na naman tayo doon sa may Baliti, Batangas. Doon na naman tayo sa mga lawa o lake. Baka maligo tayo mga kalakwatsero. Okay, balik na tayo na Santo Tomas. Marami tayong mga binignit ngayon mga kalakwatsero. Sa bahay, ang daming binignit. Snacks na naman tayo pag uwi. Siguro kayo naman din, marami ngayong binignit, no? So ito na yung pinaka-highway. Ito na yung Jose P. Laurel Highway. Going to Calamba to mga kalakwatsero. So napakaluwag, no? Pag regular din, sobrang traffic talaga din mga kalakwatsero. So tanan natin din ang Walter Mart, Tanawan. Yan. Bago mag Walter Mart, natin din ang Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo na simbahan yan. Madaanan natin mga kalakwatsero. So ang Batangas, napaganda talaga mga kalakwatsero, no? Hindi tayo magsawa mag-cover ng Batangas. So yan pala, thank you very much sa ating mga bagong subscribers, sa ating mga viewers. Marami pong salamat po sa inyong pagsusubscribe. So thank you po. Thank you very much. Ako po ay isang Cebuano pero na-inlove na din sa Batangas. So dito na lang, maraming salamat po. God bless us all. Thank you. Bye-bye.